Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, kapag nabasag na ang tiwala, hindi na ito maibabalik pa sa dati. Ngunit paano kung sa mga piraso ng nawasak na puso may sisibol na panibagong pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala at kung paano niya hahanapin ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Maingat na binitbit ni Tala Bonifacio ang 2 kahon ng pizza. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang supot na may lamang 2 bote ng paborito nilang Cien. Ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kailangan niyang bumawi kay Marco. 1 linggo siyang naging abala sa trabaho sa opisina. Halos hindi na sila nagkikita. Alam niyang abala rin ang kasintahan sa trabaho nito sa Viridian Realty. Kaya naisip niyang sorpresahin ito ngayong gabi. Pagdating niya sa tinutuluyang apartment ni Marco, kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Marco, surprise! Masayang tawag ni Tala. Walang sumasagot. Sinubukan niyang ipihit ang doorknob at bahagya iyong bumukas. Hindi pala ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sumilip sa loob. Patay ang ilaw sa sala, ngunit may liwanag na nagmumula sa silid tulugan. Marco, nandito na ako, sabi niya ulit. Ipinatong ang mga dala sa maliit na mesa. Hinanap niya ang binata sa kusina, ngunit wala ito roon. Papasok na sana siya sa silid nang may marinig siyang isang tinig ng babae, isang halinghing na sinundan ng tawa. Ang galing mo talaga, Marco. Parang may bumundol sa kanyang dibdib. Natigilan si Tala. Kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses ni Sandra Legarda, ang pamangkin ng may-ari ng Viridian Realty. Dali-dali siyang nagtungo sa pinto ng silid na bahagyang nakaawang. Ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing nagpagguho sa buong mundo niya. Nabitawan ni Tala ang dala-dala niyang supot. Bumagsak sa sahig ang 2 bote ng gumawa ng ingay na nakabasag sa katahimikan. Agad na napabalikwas sina Marco at Sandra, nagmamadaling pagtakpan ng kanilang mga katawan gamit ang kumot. Gulat at pagkataranta ang mababasa sa kanilang mga mukha. Ngunit para kay Tala, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw. Parang may pumipiga sa kanyang puso at ang bawat paghinga niya ay tila isang parusa. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa namumuong luha. Ngunit sapat ang liwanag upang makita ang katotohanan. Ang katotohanang dinudurog siya ng pira-piraso. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit. Mga manloloko, sigaw niya, at ang boses niyang kanina'y puno ng pag-asa ay ngayoy basag sa pait. Parang isang hayop na nasugatan, sinugod ni Tala si Sandra at malakas itong sinabunutan. Ngunit bago pa man siya makaganti ng lubos, isang malakas na tulak mula kay Marco ang nagpatalsik sa kanya. Napaupo siya sa sahig. Ang sakit ng pagkakabagsak ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Sinong nagsabi sa iyo na pwede mong saktan si Sandra? Matalim ang titig sa kanya ni Marco, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Doon na bumuhos ang lahat ng emosyon ni Talaide. Humagulgol siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Paano mo nagawa sa akin to, Marco? Bakit? Anong naging kasalanan ko para lokohin mo ako ng ganito? Isang malakas na tawa ang isinagot ng lalaki. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ha? Tinatanong pa talaga yan, ha? Paanong hindi kita lolokohin? Hindi mo man lang ako mapaligaya sa kama. Anong klaseng girlfriend ka? Ang boring mo. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang pagkatao. Napailing-iling si Tala habang pinupunasan ang mga luha. Nag-ipon siya ng lakas. Kung totoong mahal mo ako, irerespeto mo ako, Marco. Mahinang sabi ni Tala, ngunit puno ng bigat.
Mabuti na lang at hindi ko ibinigay sa iyo ang lahat sa akin. Isang ngangisi ang gumuhit sa labi ni Sandra. Hinapit niya ang kumot sa kanyang katawan at tumingin kay Tala na para bang isa itong basura. Umalis ka na rito. Tala, ako lang ang makapagbibigay ng ligaya kay Marco. Ako, at hindi isang manang na tulad mo. Tinignan ni Tala ng masama ang babae. Sa kadahan-dahang tumayo, may dignidad pa ring natitira sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Kung kaya kanyang lokohin habang kasama ako, kaya ka rin niyang lokohin habang kasama ang iba. Magsama kayong dalawa. Hindi na niya hinintay pa ang kanilang sagot. Tumalikod siya. Sa sahig, nakita niya ang nagkalat na pizza na dala niya kanina. Isang simbolo ng pag-asang ngayoy nayurakan na. Pinulot niya ang mga kahon, saka dire-diretsyong lumabas ng apartment, hindi na lumingon pa. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa kanyang dibdib. Kaagad siyang pumara ng tricycle. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sinabi niya ang address ng kanyang boarding house, ang boses ay nanginginig. Pinigilan ni Tala ang sariling maiyak sa loob ng sasakyan. Ayaw niyang mag-alala ang driver. Ngunit pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, doon na niya ibinuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya kinikimkim. Humagulgol siya ng walang tigil. Ang bawat hikbi ay puno ng sakit at pagtataksil. Ang mga pangarap na binuo nila ni Marco sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Yakap-yakap ang sarili. Hindi niya namalayan ng oras. Ang tanging alam niya lang ay ang walang katapusang sakit. Dahil sa kagustuhang makatakas, lumabas siya ng boarding house. Nagsimula siyang maglakad nang walang patutunguhan sa ilalim ng ambon na nagsisimulang bumuhos mula sa kalangitan. Umiikot ang kanyang paningin. Hindi pa pala siya kumakain. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dumadagdag sa panghihina ng kanyang katawan. Naramdaman niyang nanlalambot ang kanyang mga binti. Ang mga ilaw ng poste ay nagsimulang magsayawan sa kanyang paningin. Bago pa man niya matawag ang pangalan ng kahit sino, nilamon na siya ng dilim. Bigla na lang siyang natumba sa malamig at basang semento ng bangketa. Kasabay noon, isang itim na sedan ang biglang huminto. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang nagmamadaling bumaba at nilapitan ang babaeng walang malay. Niyugyug niya ang balikat nito. Miss, okay ka lang ba? Hindi ito gumigising. Walang pag-aalinlangan. Binuhat niya ang babae. Maingat na isinakay sa passenger seat ng kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito palayo sa gabing iyon na nag-unaw ang mga pangarap ni Tala. Dinala ni Lino Montero ang babae sa pinakamalapit na pribadong klinika. Kaagad naman itong inasikaso ng nurse. Nakahinga siya nang maluwag nang sabihin ng doktor na over-fatigue lang ang dahilan ng pagkahimatay nito. Kulang sa kain at tulog. Habang naghihintay na magising ang babae, umupo si Lino sa isang silya sa labas ng silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Balak sanang tawagan ng kanyang sekretarya nang biglang mag-ring ito. Pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Napabuntong hininga na lang siya bago ito sagutin. Ma'am, bungad niya. Lino, anak, tumawag lang ako para ipaalala sa iyo ang dinner natin bukas. Isasama ko ang anak ni Tita Carmen mo. Mabait yon, bagay kayo. Napapikit si Lino sa pagkainis. Ma'am, napag-usapan na natin to. Wala pa sa isip ko iyan. Anak, hindi ka na bumabata. Kailan mo balak mag-asawa? Kailan mo kami bibigyan ng apo? Ang Montero Legacy Holdings ay nangangailangan ng tagapagmana. Isang mapait na alaala ang bumalik sa isip ni Lino. Ang imahe ni Isabel, ang babaeng minahal niya ng sobra, na iniwan siya para sa isang mayamang negosyanteng Amerikano. Simula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Para sa kanya, lahat ng babae ay pare-parehas lang.
May meeting pa ako, ma'am. I have to go. Pagputol niya sa usapan at ibinaba ang tawag. Frustrated, napasabunot siya sa kanyang buhok. Kailangan niya ng solusyon. Isang solusyon na magbibigay sa kanyang ina ng apo na gusto nito nang hindi niya kailangang isugal muli ang kanyang puso. Sir, gising na po ang pasyente, sabi ng nurse. Pumasok si Lino sa loob ng silid. Nakita niyang dahan-dahang iminumulat ng babae ang kanyang mga mata. Nagulat ito nang makita siya. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Nanginginig na tanong ni Tala. Takot ang mababasa sa kanyang mukha. Miss, kumalma ka. Nandito ka sa klinik. Mahinahong sabi ni Lino. Nakita kitang hinimatay sa daan, kaya dinala kita rito. Wala akong masamang intensyon. Nahimasmasan naman si Tala at iginala ang mga mata sa paligid. Salamat. Salamat sa tulong mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. At sa mga salitang iyon, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lino. Isang ideya na tila perpektong solusyon sa kanyang problema. Ito na ang pagkakataon. Tinitigan niya ng diretso si Tala. Para masuklian mo ang ginawa ko. Bigyan mo ako ng anak. Napakurap-kurap ang mga mata ni Tala, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Bibigyan kita ng anak? Ngayon lang tayo nagkakilala, Mister. Hindi lang yun. Dagdag ni Lino, ang boses ay malamig. At parang isang business transaction. May pera ring kapalit, 10 million pesos. Pagkasilang mo sa sanggol, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Aayaw ka pa ba? Natulala si Tala. Ang alok ay kasing gulat ng sakit na idinulot ni Marco sa kanya kanina lang. Tumayo si Lino. Kinuha ang kanyang calling card mula sa pitaka at iniabot iyon kay Tala. Pag-isipan mo, alam kong kailangan mo ng paraan para makapagsimula muli. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pinto at lumingon. By the way, I'm Lino Montero. At lumabas na siya, iniwan si Talang hawak ang isang maliit na piraso ng papel na maaaring magbago ng buong buhay niya. Pagkatapos mabayaran ni Lino ang lahat ng gastusin sa klinika, umuwi si Tala sa kanyang boarding house na tila isang kaululuwang naliligaw. Yakap-yakap niya ang sarili habang nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga salita ni Lino Montero ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bigyan mo ako ng anak. 10 million pesos. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Kabaliwan. Isa itong napakalaking kabaliwan. Ngunit kasabay ng pagtanggi ng kanyang isip, isang bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang magkalkula. 10 milyon. Isang halaga na hindi niya kikitain kahit magtrabaho pa siya habang buhay. Sapat na yon para tuluyan ng iwan ang syudad ng silangan. Magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Kung saan walang anino ni na Marco at Sandra. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Tala anak, pasensya na sa abala. Magpapaalala lang sana ako sa bayad sa upa mo. 5 araw ng delayed. Sabi ng landlady niya mula sa labas. Napapikit si Tala. Itsi, isa na namang sampal ng katotohanan. Ang kakarampot niyang sahod ay halos hindi sumasapat sa araw-araw na gastusin. Sige po, Aling Nena. Aasikasuhin ko po bukas. Sagot niya, pilit na pinatatag ang boses. Nang makaalis ang landlady, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap ng kahinaan, binuksan niya ang social media. Ang bumungad sa kanya ay isang bagong post ni Sandra Legarda. Isang litrato nilang dalawa ni Marco, magkayakap, na may caption na, "Finally found my forever." Gumuho na naman ang mundo ni Tala. Ang sakit ay bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina.
At kasabay nito ay ang nag-aalab na apoy ng galit at pagnanais na maghiganti. Gusto niyang ipakita sa kanila. Gusto niyang ipakita kay Marco na hindi siya isang talunan. Gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Mas matatag, mas matagumpay, sa paraang hinding-hindi niya magagawa kung mananatili siya sa kasalukuyang kalagayan. Muli niyang dinukot mula sa kanyang bulsa ang calling card ni Lino Montero. Tinitigan niya ang pangalan at numero. Ito na ba ang sagot? Isang kasunduan na isusuko niya ang isang bahagi ng kanyang sarili para sa kalayaan at para sa pagkakataong muling buuin ang kanyang buhay? Pagod na siyang maging mahina. Pagod na siyang umiyak. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Puno ng determinasyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numerong nakasulat sa card. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Montero. Ang boses ay formal at walang emosyon. Nanginginig ang mga labi ni Tala, ngunit pinilit niyang magsalita ng malinaw. Mr. Montero, si Tala Bonifacio to. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. I see you've made a decision. Oh, sagot ni Tala. Ang bawat salita ay may bigat. Pumapayag na ako. Good. Mabilis na tugon ni Lino. Ang unang hakbang, ipapakilala kita sa aking ina bilang kasintahan ko. Bukas ng gabi, susunduin kita. Bago pa man makasagot si Tala, ibinaba na ni Lino ang tawag. Napaupo si Tala sa kama. Hawak pa rin ang cellphone. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit sa puntong iyon, alam niya sa sarili niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Wala nang atrasan. Kinabukasan, 1 oras bago ang kanilang pagkikita, pinadalhan ni Lino si Tala ng isang simpleng itim na bestida at sapatos. May kasama itong maikling note. Wear this. Be ready by 7. Walang please o anumang bahid ng lambing. Negosyo lang. Pagsapit ng 7:00, isang itim na kotse na mas mahal pa yata sa lahat ng ari-arian niya ang huminto sa tapat ng kanyang boarding house. Si Lino mismo ang nagmamaneho. Pinagbuksan siya nito ng pinto na walang imik. Habang nasa biyahe, binasag ni Lino ang kakatahimikan. Ang pangalan ng nanay ko ay Elera. Mahilig siya sa mga bulaklak at classic films. Ayaw niya sa mga taong maingay at mayabang. Sunod-sunod na sabi niya na parang nagbibigay ng briefing sa isang empleyado. Ang kwento natin, nagkakilala tayo sa isang coffee shop. Nagkabungguan tayo, natapunan mo ako ng kape. At bilang paghingi ng tawad, nilibre mo ako ng panibagong kape. The rest is history. Got it? Tumango lang si Tala. Pinipilit isaulo ang lahat. Pagdating nila sa mansyon ng mga Montero, halos malaglag ang panga ni Tala sa laki at ganda nito. Sinalubong sila sa pinto ng isang babaeng nasa mga 60s, may eleganteng tindig at mainit na ngiti, si Elara Montero. Lino, anak, at ikaw na siguro si Tala, bati ni Elara. Ang mga mata ay puno ng kislap. Mas maganda ka sa personal. Agad na nawala ang kaba ni Tala. Kinuha niya ang kamay ni Elara at nagmano. Magandang gabi po, tita. Sa hapagkainan, taliwas sa inaasahan ni Lino, naging natural ang lahat para kay Tala. Magaan siyang kausap at tawa siya ng tawa sa mga kwento ni Elara. Nang tanungin sila kung paano sila nagkakilala, ikinuwento ni Tala ang script na ibinigay ni Lino na may dagdag pang mga detalye na tila totoong-totoo. Napapatingin si Lino kay Tala. Ngayon niya lang nakita ang ganitong panig niya. Isang babaeng puno ng buhay. May ngiting kayang magpaliwanag ng isang silid. Sa isang saglit, nakalimutan niyang isa lang itong kasunduan. Nakita niya ang isang babaeng gusto niyang makasama talaga. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Elara na may kukunin lang sa itaas. Iniwan silang dalawa ni Tala sa sala. Magaan ang loob ko sa'yo, Hija, sabi ni Elara kay Tala bago umakyat.
Nagkaroon ulit ng liwanag ang mga mata ng anak ko simula nang dumating ka. Naiwang tulala si Tala. Isang matinding kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Sa biyahe pa uwi, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng awkwardness. Mayroon ng ibang bigat. Nang ihinto ni Lino ang sasakyan sa tapat ng boarding house, hindi kaagad bumaba si Tala. "Salamat sa gabing to," basag niya sa katahimikan. Tumingin sa kanya si Lino. Ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng dim na ilaw ng kotse. "Magaling kang umarte," sabi niya. Ang boses ay bahagyang bumaba. Pero sa isang saglit kanina, inisip kong totoo ang lahat. Natigilan si Tala. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Lino at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang lalaking kaharap niya ay hindi lang isang kliyente, kundi isang taong may sarili ring mga sugat at pangarap. Ilang araw ang lumipas. Upang mas maging kapani-paniwala ang kanilang relasyon, madalas nang lumalabas sina Lino at Tala. Isang gabi, isinama siya ni Lino sa isang malaking charity event na inorganisa ng Montero Legacy Holdings. "Bakit kailangan ko pang sumama rito?" Kinakabahang tanong ni Tala habang inaayos ang suot na eleganteng gown na pinili ni Lino para sa kanya. "Hindi ako bagay sa mga ganitong lugar." "Kailangan," maikling sagot ni Lino habang inaalalayan siyang bumaba ng kotse. "This is a high-profile event. Maraming mata ang nakatingin. This will solidify our story." Sa loob ng grand ballroom, namangha si Tala sa karangyaan. Lahat ng tao ay mukhang importante. Hinawakan ni Lino ang kanyang bewang, isang kilos na nagpakalma at kasabay na nagpakaba sa kanya. Ngunit ang gabing iyon na puno ng pagkukunwari ay biglang naging isang bangungot. "Well, well, well, look who's here." Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanilang paglalakad. Paglingon ni Tala, nakita niya sina Marco at Sandra, magkahawak kamay at nakangisi. "Tala, anong ginagawa ng isang tulad mo rito?" Mapang-insultong tanong ni Sandra. Tinitignan si Tala mula ulo hanggang paa. "Sino ang isinabit mong isda ngayon para makapasok dito?" "Sandra, tigilan mo yan." Saway ni Marco. Ngunit bakas sa mukha nito ang pagkatuwa. Naramdaman ni Tala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Parang gusto niyang magtago. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Lino sa kanyang bewang. Humarap si Lino sa dalawa. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. "She's with me. May problema ba doon?" Nagkunwaring nagulat si Sandra. "Oh, Mr. Montero, pasensya na. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga..." "Second hand." Parang sinampal si Tala sa narinig. Nakita niyang nagbago ang timpla ng mukha ni Lino. Ang halaga ni Tala ay hindi nababase sa nakaraan niya, kundi sa kung sino siya ngayon. Mariing sabi ni Lino, ang boses ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Isang bagay na hinding-hindi ninyo maiintindihan dahil ang alam nyo lang tingnan ay ang sarili ninyo. Natigilan sina Marco at Sandra. Walang nakapagsalita. Hinila na ni Lino si Tala palayo sa kanila. Dinala siya ni Lino sa isang tahimik na balkonahe. Nanginginig pa rin si Tala, hindi sa takot, kundi sa galit at hiya. "Salamat," mahinang sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Hindi sumagot si Lino. Sa halip, hinawakan niya ang baba ni Tala at dahan-dahan itong itinaas para magtama ang kanilang mga mata. "Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ako, walang pwedeng manakit sa'yo." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang tensyon, ang mga emosyong hindi masabi, ang pagtatanggol, lahat ay naghalo-halo. Bago pa man maintindihan ni Tala ang nangyayari, naramdaman na lang niya ang malambot na labi ni Lino sa kanya.
Isang halik na nagsimula sa pag-aalala, ngunit mabilis na naging puno ng pagnanasa. Isang halik na sumira sa lahat ng kasunduan at patakaran na inilatag nila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Sila ay seryosong nakatitig sa isa't isa, kapwa nagugulat. Ang linya sa pagitan ng pagpapanggap at katotohanan ay tuluyan ng nabura. Walang nagsalita sa kanila sa biyahe pauwi. Ang halik na nangyari sa balkonahe ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Hindi na ito ang komportableng katahimikan. Ito ay puno ng tensyon. Isang tensyon na pareho nilang nararamdaman, ngunit takot na pangalanan. Hindi sa boarding house ni Tala, nagtungo ang sasakyan. Dinala siya ni Lino sa penthouse unit nito sa tuktok ng isang mamahaling condominium. "Dito ka muna magpalipas ng gabi," sabi ni Lino nang hindi tumitingin sa kanya habang pinapatay ang makina ng kotse. "Delikado nang umuwi ka mag-isa." Hindi na tumutol si Tala. Alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Sa loob ng malawak at modernong apartment, lalong naging mailap ang dalawa sa isa't isa. Kumuha si Lino ng isang basong tubig para kay Tala. Nang iabot niya ito, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Dahilan para mabilis na bawin ni Tala ang kanyang kamay. "Salamat!" nauutal niyang sabi. Sumandal si Lino sa kitchen counter. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanya. Tinitigan niya si Tala. Ang mga mata ay seryoso at puno ng kung anong hindi maipaliwanag na emosyon. "Tala," basag niya sa katahimikan. Ang boses ay malalim. "Yung nangyari kanina, yung halik, kalimutan na natin yun." Mabilis na pagputol ni Tala. Yumuko para itago ang pamumula ng kanyang mukha. Nadala lang tayo ng emosyon. Bahagi pa rin ng pagpapanggap. Umiling si Lino. Humakbang siya palapit hanggang sa isang dangkal na lang ang pagitan nila. "Hindi," mariin niyang sabi. "Hindi na ito tungkol sa kontrata, Tala. Hindi na." Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Tala. Sa haplos na yon, lahat ng pader na itinayo ni Tala sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Tumingala siya kay Lino. Sa mga mata nito wala na ang CEO na may malamig na pakikitungo. Ang nakikita niya ay isang lalaking tulad niya. Nasaktan, nag-iisa, at uhaw sa isang tunay na koneksyon. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Dahan-dahan, inilapit ni Lino ang kanyang mukha at muli siyang hinalikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang halik ay mas mabagal, mas marubdob, puno ng pananabik at pag-aalinlangang matagal na nilang itinatago. Tumugon si Tala. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa batok ng lalaki. Ang gabing iyon ay hindi na tungkol sa pagtupad ng isang obligasyon. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang nasugatan na sa wakas ay natagpuan ang kanlungan sa isa't isa. Ang bawat haplos, bawat halik ay paghilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Kinabukasan, si Tala ang unang nagising. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mukha ni Lino na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Pinagmasdan niya ito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi ito magising. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang cellphone sa bedside table ang umilaw. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Hindi niya sinasadyang mabasa ito, ngunit sapat na ang laki ng mga letra para makita niya. Mula sa isang numerong hindi nakasave, "Bumalik na ako. Kailangan nating mag-usap." Ang pangalan sa ibaba ng mensahe ay nagpatigil sa paghinga ni Tala. Isabel. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tala. Isabel. Iyon ang pangalan ng babaeng minahal ni Lino. Ang dahilan kung bakit ito naging mapang-alinlangan sa pag-ibig. Mabilis siyang nagbihis
at umalis ng apartment bago pa man magising si Lino. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pamilyar na kaba at pagdududa. Sino si Isabel? Bakit ito nagbalik? Pagdating sa kanyang boarding house, sinubukan niyang kalimutan ang nakita. Marahil ay wala lang iyon. Marahil ay tapos na talaga sila. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na ang nangyari sa kanila ni Lino kagabi ay totoo. Sa sumunod na 2 araw, naging mailap si Lino. Laging abala sa telepono. Ang mga sagot niya sa text ni Tala ay maikli. Ang init at koneksyon na naramdaman nila noong gabing iyon ay tila unti-unting nanlalamig. Hindi na natiis ni Tala ang pagdududa. Isang tanghali, nagluto siya ng paboritong pagkain ni Lino at nagpasya siyang sorpresahin ito sa opisina nito. Gusto niyang ibalik ang kung anuman ang namagitan sa kanila. Pagdating niya sa lobby ng Montero Legacy Holdings, kilala na siya ng receptionist, kaya't pinapasok siya kaagad. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa opisina ni Lino, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang isa ay kay Lino, puno ng tensyon. Ang isa pa ay sa isang babae, so dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya si Lino, nakatayo kaharap ang isang babaeng napakaganda at elegante. Halatang halata sa pananamit nito na galing ito sa isang mayamang pamilya. Lino, pakinggan mo ako. Nasa panganib ka, narinig niyang sabi ng babae. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit ngayon ka lang bumalik, Isabel? Pagkatapos ng lahat, sagot ni Lino. Bakas ang sakit sa kanyang boses. Siya si Isabel. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Lino. Hindi mo naintindihan. Ginawa ko yun para protektahan ka. At ngayon, kailangan mong mag-ingat. Hindi na narinig ni Tala ang kasunod. Ang tanging nakikita niya lang ay ang paghawak ni Lino sa mga kamay ni Isabel. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Isang koneksyon na hindi niya kayang pantayan. Para sa kanya, ang eksena ay malinaw. Si Lino ay nag-aalala at mukhang nagpapaliwanag. Isang eksena sa pagitan ng 2 taong may malalim na nakaraan. Lahat ng pag-asang binuo niya ay gumuho sa isang iglap. Tama pala siya. Isa lang siyang kasunduan, isa lang siyang paraan para makakuha si Lino ng anak. At ngayong bumalik na ang tunay na mahal nito, saan na siya lulugar? Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Hindi niya namalayan na nabitawan niya ang paper bag na naglalaman ng pagkaing inihanda niya. Blag! Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Agad na napalingon sina Lino at Isabel sa gawin niya. Ang mga mata ni Lino ay nanlaki sa gulat nang makita siya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Tala ang kailangan niyang makita. Sa mga mata ni Lino, nakita niya ang pagkagulat at para sa kanya, iyon ay pag-amin ng pagkakasala. Tumalikod si Tala at nagsimulang tumakbo palayo. Dala-dala ang panibagong basag na puso. Tala, sandali! Narinig ni Lino ang sigaw ni Tala habang hinahabol siya palabas ng gusali. Ngunit hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Puno ang kanyang isipan ng iisang bagay. Tapos na ang lahat. Isa lamang siyang panakip-butas. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi tumigil ang pag-agos ng kanyang luha. Bakit ang sakit? Hindi ba't isa lang naman itong kasunduan? Bakit siya nasasaktan na para bang totoong relasyon ang nawala sa kanya? Dahil umasa siya. Sa isang saglit, pinaniwalaan niyang maaaring maging totoo ang lahat. Pagdating niya sa boarding house, naramdaman niya ang matinding pagkahilo at pagduduwal. Isinisi niya ito sa stress at pagod. Ngunit nang maalala niyang hindi pa siya dinadatnan nitong huling buwan, isang kaba,
ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa pinakamalapit na botika at bumili ng pregnancy test kit. Nanginginig ang mga kamay niya habang ginagawa ang instructions sa loob ng maliit na banyo. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, tiningnan niya ang resulta. 2 linya, positibo. Dapat sana ay masaya siya. Ito ang katuparan ng kanilang kasunduan. Ngunit habang nakatitig siya sa 2 linyang iyon, ang tanging naramdaman niya ay isang matinding kalungkutan at takot. Magkakaanak na sila ni Lino. Ngunit paano na ngayon? Ngayong bumalik na si Isabel, ibibigay na lang ba niya ang bata kay Lino at aalis na parang walang nangyari? Hindi niya kaya. Hindi niya kayang iwan ang sarili niyang anak. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod na, wasak. Ngunit sa mga mata nito ay may biglang sumibol. Isang determinasyon ng isang ina. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya sa isang pamilyang hindi buo. Hindi niya hahayaang maramdaman ng anak niya na ito ay produkto lamang ng isang kasunduan. Umupo siya sa harap ng maliit na mesa. Kumuha siya ng papel at panulat. Maikli lang ang isinulat niya. Bawat letra ay tila may kasamang patak ng luha. Lino, buntis ako. Ngunit hindi ko na kayang ituloy ang kasunduan na ito. Palalakihin ko ang anak natin ng mag-isa. Huwag mo na kaming hanapin. Ibabalik ko ang pera mo kapag kaya ko na. Paalam. Tala inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng mesa. Katabi ang pregnancy test kit na may 2 linya. Nag-empake siya ng iilang gamit sa isang maliit na bag. Wala siyang plano. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya lang ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at higit sa lahat, ang batang dinadala niya. Samantala, pagkatapos ng mahabang pagpapaliwanag ni Isabel, agad na umalis si Lino. Paulit-ulit niyang tinawagan si Tala, ngunit hindi ito sumasagot. Puno ng pag-aalala, nagmaneho siya papunta sa boarding house nito. Pagdating doon, nadatnan niya ang pinto na hindi nakalock. Pumasok siya, tinatawag ang pangalan ni Tala. Tala? Tala, mag-usap tayo please. Mali ang iniisip mo. Katahimikan lang ang kanyang natanggap. At sa ibabaw ng mesa, nakita niya ito, ang maikling sulat. At sa tabi nito, ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang pregnancy test na may 2 pulang linya. Bumagsak ang mga balikat ni Lino. Ang lakas na meron siya bilang isang CEO ay biglang naglaho. Napaupo siya sa upuan, hawak ang sulat. Umalis na si Tala at dinadala niya ang kanilang anak. Parang mababaliw si Lino. Sa sumunod na 24 na oras, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para hanapin si Tala. Tinawagan niya ang lahat ng posibleng kaibigan nito na nabanggit sa kanya. Pinuntahan ang bawat lugar na posibleng puntahan nito. Ngunit walang bakas ni Tala. Para siyang bulang, biglang naglaho. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang pag-aalala para kay Tala at sa kanilang anak ay unti-unti siyang nilalamon. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa babae. Hindi na niya kayang isipin ang buhay nang wala ito. Samantala, pagkaalis ni Tala sa boarding house, wala siyang ibang maisip na puntahan kundi ang luma nilang bahay sa isang probinsya. Ilang oras ang layo mula sa syudad ng Silangan. Ngunit bago pa man siya makasakay ng bus, kailangan niya munang magpalipas ng gabi. Humanap siya ng isang maliit at murang paupahan para manatili pansamantala. Lingid sa kanyang kaalaman, may 2 pares ng mga matang matagal na palang nagmamasid sa kanya. Sina Marco at Sandra. Simula nang mapahiya sila sa charity event, bumagsak ang kanilang mundo. Nakarating sa tiyuhin ni Sandra ang insidente. Dahil dito at sa ilang mga impormasyon na ipinarating ni Lino tungkol sa hindi magandang gawain ni Marco sa kumpanya.
Pareho silang sinibak sa trabaho. Ngayon, wala na silang pera, wala nang impluwensya. Ang tanging natira sa kanila ay galit. Isang galit na nakatutok sa dalawang tao. Sina Lino at Tala. Nakita nila si Tala na pumasok sa isang mumurahing apartment. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Gabi na. Nag-iimpake si Tala ng kanyang mga gamit nang may marinig siyang malakas na kalabog sa kanyang pinto. Bago pa man siya makasigaw, bumukas ito ng malakas. Pumasok sina Marco at Sandra. Ang kanilang mga mukha ay balot ng puot. "Nagulat ka ba, Tala?" Nakangising sabi ni Sandra habang nilolak ang pinto sa likuran niya. "Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako nahanap?" Nanginginig na tanong ni Tala. Umatras hanggang sa mapadikit siya sa pader. "Salamat sa'yo. Nawala sa amin ang lahat," sigaw ni Marco. "Pero ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Ikaw ang magiging ticket namin para makabangon muli." Lumapit si Marco at walang awang hinablot ang braso ni Tala. Nagpumigla siya, sinipa ito. Ngunit mas malakas ang lalaki. Kumuha si Sandra ng isang panyo mula sa kanyang bulsa. "Huwag!" sigaw ni Tala. Ngunit huli na ang lahat. Itinakip ni Sandra ang panyo sa kanyang ilong at bibig. May matapang itong amoy. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan at ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang huling nakita niya ay ang demonyong nangiti sa mga labi ni na Marco at Sandra bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Sa kabilang dako, halos masuntok na ni Lino ang manibela ng kanyang kotse sa sobrang frustrasyon. Pauwi na siya sa kanyang penthouse, talunan, nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Umaasang isa ito sa kanyang mga tauhan na may balita. "Hello?" Ngunit ang boses sa kabilang linya ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Montero," ang boses ni Marco. "Nasaan si Tala?" agad na tanong ni Lino. Ang boses ay nagbabaga sa galit. Isang tawa ang isinagot ni Marco. "Kalma lang. Buhay pa naman siya. At ang anak niyo. Kung gusto mong makita pa sila ng buhay, sundin mo ang sasabihin ko." "Anong kailangan niyo?" tanong ni Lino. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay naninikip sa galit. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Ang buhay ni Tala at ng kanilang anak ang nakasalalay dito. "Simple lang, Montero," sagot ni Marco. 50 million pesos. Cash, walang pulis. Kapag sinubukan mong magsumbong, hindi mo na makikita ang mag-ina mo." "Saan?" mariing tanong ni Lino. Ibinigay ni Marco ang address ng isang abandonadong bodega sa labas ng syudad at isang deadline. 6 na oras. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang tawag. Ngunit hindi tanga si Lino. Alam niyang hindi niya maaaring pagkatiwalaan sina Marco. Pagkababa ng tawag, agad niyang tinawagan ng isang private security consultant na dati nang nagtrabaho para sa pamilya nila. Isang dating police general. Ikinuwento niya ang lahat. "Huwag kang mag-alala, Lino. Gagawa kami ng paraan," sabi ng general. "Maghanda ka ng pera. Pero kami na ang bahala sa likod mo." Sa sumunod na ilang oras, kumilos sila ng mabilis. Naghanda si Lino ng mga bag na puno ng pekeng pera na may tracker sa loob. Isang team ng mga highly trained na security personnel na nakadamit sibilyan ang ipinuwesto sa paligid ng bodega. Ang plano ay simple, iligtas si Tala. Samantala, sa loob ng malamig at maalikabok na bodega, nagising si Tala na nakatali sa isang upuan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya sa itaas. Nakita niya sina Marco at Sandra na nag-aaway sa isang sulok. "Sigurado ka bang darating siya, Marco?" Kinakabahang tanong ni Sandra. "Darating yon.
Mahal niya tong bruhang to. Nakita mo naman kung paano niya ito ipagtanggol, sagot ni Marco. Biglang napahawak si Sandra sa kanyang tiyan at napangiwi sa sakit. Anong nangyayari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Buntis din ako, Marco. Kailangan natin ng perang to para sa pamilya natin. Umiiyak na, sabi ni Sandra. Natigilan si Tala. Buntis din si Sandra. Sa isang iglap, ang galit na nararamdaman niya para sa babae ay nahaluan ng awa. Pareho silang magiging ina, ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang landas. Dumating ang oras. Isang kotse ang huminto sa labas ng bodega. Si Lino, mag-isa. Pumasok siya sa loob, dala-dala ang 2 malaking duffel bag. Ang mga mata niya ay agad na hinanap si Tala. Nang makita niya itong nakatali ngunit mukhang walang galos, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Nandito na ang pera, sabi ni Lino. Ang boses ay matatag. Pakawalan niyo na si Tala. Hindi ganon kadali. Ngumisi si Marco. Kinuha niya ang isang baril mula sa kanyang likuran at itinutok ito kay Tala. Iwan mo ang pera at umalis ka. Kapag nakalayo na kami, saka namin siya papakawalan. Huwag, Lino, sigaw ni Tala. Bitag to. Alam ni Lino na bitag nga ito. Ibinigay ko na ang gusto nyo. Huwag mo siyang sasaktan. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Sumugod papasok ang security team ni Lino. Pulis, bitiwan nyo ang mga baril nyo. Natuliro si Marco. Sa sobrang gulat at galit, kinalabit niya ang gatilyo. Ang baril ay nakatutok pa rin sa direksyon ni Tala. Tala! Sigaw ni Lino. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Tumakbo si Lino. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Isinubulsob niya si Tala sa sahig, kasabay ng pagputok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Naramdaman ni Tala ang pagyakap sa kanya ni Lino at kasunod nito, ang pagbigat ng katawan nito sa ibabaw niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang mukha ni Lino, napapangiwi sa sakit, at sa dibdib nito, unti-unting kumakalat ang isang mantsa ng dugo. Lino. Nanginginig niyang tawag. Ngumiti si Lino sa kanya. Isang ngiting pilit, bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Ang mga sandaling sumunod ay tila isang mabilis at malabong panaginip para kay Tala. Ang sigawan, ang pagdakip kina Marco at Sandra, ang tunog ng sirena ng ambulansya. Lahat ay tila ingay lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging focus niya ay ang walang malay na si Lino habang isinasakay ito sa stretcher. Sa ospital, para siyang estatwa na nakaupo sa waiting area, nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo ni Lino. Hindi niya namalayan ang pagdating ni na Elara at ng isang pamilyar na babae, si Isabel. Agad siyang nilapitan ni Elara at niyakap. Talahidya, anong nangyari? Hindi makasagot si Tala. Tanging mga hikbi lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Kasalanan ko po ito, tita. Kung hindi po ako umalis. Shhh! Wala kang kasalanan. Pagalo ni Elara, hinahagod ang kanyang likod. Si Isabel ang lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tala, kailangan mong malaman ang totoo. At doon, ikinuwento ni Isabel ang lahat. Ang pag-alis niya noon ay hindi dahil sa pera. Iyon ay dahil tinakot siya ng isang katunggali sa negosyo ng mga Montero. Binalaan siyang sasaktan si Lino kung hindi niya ito lalayuan. Ang pagbabalik niya ngayon ay para bigyan ng babala si Lino na ang kalaban na yon ay muling kumikilos laban sa kanya. Ang pag-uusap nila sa opisina ay hindi tungkol sa pagbabalikan, kundi tungkol sa isang panganib. Si Lino ang nagsabi sa akin na hanapin ka, dagdag ni Isabel. Alam niyang may kinalaman sina Marco sa mga taong nagbabanta sa kanya. Natakot siyang baka ikaw ang puntiryahin nila. Huli na kami. Unti-unting nagproseso sa isip ni Tala ang lahat. Isang malaking pagkakamali.
Isang trahedyang dulot ng maling akala. Si Lino ay hindi kailanman nagtaksil. Sinusubukan lang pala nitong protektahan siya. Ilang oras pa ang lumipas bago lumabas ang doktor mula sa operating room. The operation was successful. Sabi ng doktor, nasa recovery room na siya. He's a very strong man. Mamilagro siyang hindi tinamaan ng puso. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang tatlo. Nang mailipat na si Lino sa isang pribadong silid, si Tala ang unang pumasok. Gising na ito, bagamat mahina. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umupo si Tala sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Lino. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ito ay luha ng pasasalamat at pagsisisi. Lino, patawarin mo ako. Humihikbing sabi niya. Nagkamali ako. Dapat nakinig ako sa'yo. Hinaplos ni Lino ang kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga, ligtas ka. Ligtas kayo ng anak natin. Ang mga salitang yon ay lalong nagpaiyak kay Tala. Bakit mo ginawa yon, Lino? Bakit mo sinalo ang bala para sa akin? Tinitigan siya ni Lino. Ang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal na ngayon lang niya nakita ng ganito kalinaw. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Tala. Higit pa sa kahit anong kontrata, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Lino. Sagot niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mahal na mahal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino. Bagamat nanghihina, sinubukan niyang abutin ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya ito magawa. Tala, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. Pakasalan mo ako. Kapag kaya ko nang lumuhod. Napatingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pagkatapos, isang ngiti ang pumunit sa kanyang umiiyak na mukha. Ang pinakamatamis na ngiting maibibigay niya. Tumango siya. Oo, Lino. Oo. Makalipas ang 3 taon, ang simoy ng hangin ay sariwa at ang amoy ng bagong timplang kape ay nangingibabaw sa loob ng kapihan ng Pag-asa. Nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana, sina Lino at Tala magkahawak kamay. Sa harap nila, isang 3 taong gulang na batang lalaki ang masayang naglalaro ng kanyang maliliit na laruang kotse. Leon, anak, dahan-dahan lang. Natatawang saway ni Tala sa kanilang anak. Ngumiti si Lino habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Ang buhay niya ay ganap na. Ang dating malamig at siradong puso ay ngayoy puno na ng init at pagmamahal. Sino ang mag-aakala na ang isang kontrata ang magdadala sa atin dito? Bulong ni Lino kay Tala, hinahalikan ang likod ng palad nito. Siguro, may mga pagkakataon talagang kailangan nating masaktan at madapa para mahanap ang tamang daan patungo sa ligaya. Sagot ni Tala. Ang mga matay nagniningning. Mula sa bintana, natanaw nila ang pagdaan ng isang police car. Biglang bumalik sa kanilang alaala ang nakaraan. Nasa kulungan pa rin si Marco. Si Sandra naman, dahil sa kanyang pagbubuntis noon, ay nabigyan ng mas magaan na sentensya at kasalukuyang nasa isang correctional facility para sa mga kababaihan. Ang anak nito ay nasa pangangalaga ng pamilya Legarda. Minsan, naiisip ni Tala ang kanilang kapalaran. 2 buhay na nasira dahil sa maling mga desisyon at kasakiman. Ngunit sa halip na galit, ang nararamdaman na lang niya ay awa. Iniisip mo ba sila? Tanong ni Lino na tila nabasa ang kanyang isipan. Tumango si Tala. Oo, sana lang. Balang araw, mahanap din nila ang kapayapaan. Hinaplos ni Lino ang kanyang pisngi. Ang lalaking dati hindi marunong magpakita ng emosyon ay ngayoy bukas na sa pagpapahayag
ng kanyang nararamdaman. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magpatawad at magtiwala muli, Tala. Ikaw at si Leon. Tumayo si Lino at lumuhod sa harap ni Tala. Sa gitna ng coffee shop, nagulat si Tala. Lino, anong ginagawa mo? Nakakahiya. Kinuha ni Lino ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang parehong kahon na hindi niya maibigay sa ospital noon. Binuksan niya ito at isang kumikinang na singsing na may diamante ang tumambad sa loob. 3 taon na ang nakalipas mula nang sagutin mo ako sa ospital. At sa bawat araw na kasama kita, paulit-ulit kong pinapatunayan na tama ang desisyon kong ibigay sa iyo ang puso ko. Seryosong sabi ni Lino. Kaya ngayon, sa harap ng anak natin at ng paborito nating kape, hayaan mong ulitin ko ang tanong ng maayos. Tala Bonifacio, will you marry me again and again for the rest of our lives? Tumulo ang luha sa mga mata ni Tala. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Yes, sagot niya. Paulit-ulit, Lino. Yes. Isinuot ni Lino ang singsing sa kanyang daliri. Nagpalakpakan ng iilang tao sa loob ng coffee shop. Lumapit si Leon sa kanila at niyakap ang kanilang mga binti. Binuhat ni Lino ang kanilang anak. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na kapihan na yon, ang kanilang pamilya ay buo. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan at sinubok ng pagtataksil at panganib ay sa wakas na tagpuan na ang walang hanggang simula. Tumingin si Lino sa mga mata ng kanyang asawa. Ikaw ang bituin ng buhay ko, Tala. Bulong niya. At hinalikan niya ito. Isang halik na nagsasabing sila'y habambuhay ng sa isa't isa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lino at Tala. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin na handang magbigay ng liwanag. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa magandang simula, kundi sa kung paano ito nananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa nakaraan, pagharap sa kasalukuyan ng may tapang, at pagyakap sa kinabukasan ng may pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Tala at Lino? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.